Kabanata 221. Dahil naipahayag na ni Madam Vanderbilt ang kanyang opinyon, bakit hindi mo sinamantala ang pagkakataong mabawi ang shares ng Vanna? Tumingin si Kennedy kay Maisie nang hindi maintindihan. Pagkatapos ng lahat, tiyak na ibibigay ni Stephen ang mga bahagi sa kanya kung babanggitin niya ito sa kanya sa oras na ito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Hindi pa masyadong stable ang soul. Kailangan kong gumugol ng mas maraming oras at lakas kung hahawakan ko ang Vanna. Ngunit dahil nangako sa akin ng aking ama na hindi ibibigay ang mga bahagi ng Vanna kay Hector, natural na makatitiyak ako. Mula noong nakaraan, ang relasyon nila ng kanyang ama ay hindi na kasing higpit ng dati. Kahit na minsan ay sinisi niya ang kanyang ama sa maraming bagay, siya pa rin ang kanyang biyolohikal na ama. Lumabas si Quincy ng opisina na may dalang kahon ng regalo. Pumatok muna siya sa pinto, ngumiti, at pumasok sa kwarto. Miss Vanderbilt, nagulat si Maisie. Tama po ang tingin niya sa asul na kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Ano yan? Ito ay isang custom-made na damit na gusto ni Mr. Goldman na makuha mo. Sinabi ni Mr. Goldman na dapat mong isuot ito kapag nagkita kayo mamayang gabi. Nabulunan ng laway si Maisie at biglang umubo habang mas lalong nahiya ang ekspresyon niya. Naalala niya na nagbigay siya ng salita sa walang sawang dibag na iyon sa opisina kahapon. Mukhang hindi maiiwasan ang date ngayong gabi. Sa steakhouse ng Grand Courtyard Hotel. Pumasok si Maisie sa restaurant na nakasuot ng royal blue na off-shoulder dress. Ang palda na hanggang bukong-bukong ay binalutan ng isang layer ng gasa, at ang umindayog ang mga pilak na hikaw sa gilid habang humahakbang pasulong. Umiiwas siya sa titig ni Nolan na parang duwende na naliligaw sa kakahuyan at ang kanyang kagandahan ay makapigil hininga. Naningkit ang mga mata ni Nolan habang mariing idiniin ang manipis na labi at sa kabahagyang ibinuka. Ang damit na ito ay bagay na bagay sa iyo. Naglabas ito ng kakaibang ugali sa suot niyang ito. Sa totoo lang, medyo nabalisa si Nolan sa kanyang desisyon na ipasuot sa kanya ang gayong kaakit-akit na damit. Talagang ayaw niyang ibahagi ang kagandahan nito sa ibang lalaki. Buti na lang at na-reserve niya ang buong steakhouse. First time ni Maisie na kumain sa labas kasama si Nolan, not to mention that it was in the form of a formal date. Ang walang malasakit at mahigpit na mga katangian ni Nolan ay nawala sa ilalim ng dimmed lighting, at ang kanyang gwapong mukha ay mukhang kaakit-akit sa sandaling ito. Masyadong mapagbigay si Mr. Goldman pagdating sa paggastos ng pera, ha? Nakangiti si Nolan habang maganda ang paghiwa ng steak sa kanyang plato. Well, hindi mo na kailangang maging matipid para sa akin, hindi ba lahat ng pera ko ay sa iyo sa hinaharap? Pagkatapos ng lahat, siya ay pag-aari ng eksklusibo sa kanya ngayon. Umiwas ng tingin si Maisie, kinuha ang baso ng alak sa mesa, at iinom na sana. Ngunit bahagyang sumimangot ang lalaki at tumawa. Huwag maglasing para hindi maantala ang seryosong negosyo. Nanginginig ang kamay ni Maisie, at inilapag niya ang baso ng alak. Mr. Goldman, sa totoo lang ako. Nangako ka kahapon. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong umatras ang mga sinabi mo. Panay ang tingin ni Nolan sa kanya. Natigilan si Maisie. Nagpatuloy si Nolan. At saka, sa paghusga sa relasyon na pareho nating ibinabahagi ngayon, hindi ba dapat mong baguhin ang pangalan na ginagamit mo upang itawag sa akin? Itong babaeng ito ay patuloy na tinatawag ako bilang Mr. Goldman, habang tinawag niya talaga akong Knowles, sa mansyon ng pamilya Lucas noong isang gabi. Not to mention the, honey, na ginamit niya sa entrance ng hotel. Medyo maganda din iyon. Kumaibat ang sulok ng labi ni Maisie. Umaasa lang si Maisie na ang oras ay bumagal ng bumagal sa buong pagkain. Ngunit nang lumampas na ang hating gabi, nabighani siya sa napakagandang mga paputok sa labas ng bintana. Tumayo si Nolan, lumakad sa tabi niya, at samandal habang ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Nagustuhan mo ba? Nakabawi si Maisie mula sa ulirat. Gayunpaman, marahil ito ay dahil sa kaunting alak na nainom niya. Pumilis ang tibok ng puso niya nang lumingon siya at idinampi ang pisngi sa malamig nitong labi. Bahagyang gamulong ang sexing Adam's apple ni Nolan, ang salpok na iyon na nakabaon sa ilalim ng kanyang puso ay biglang lumundag, at isang sinag ng apoy ang nagliyab sa kanyang puso. Kabanata 222. Pagkatapos ay bamulong si Nolan, ayoko nang maghintay. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan siya. Sa panoramic suite, inilagay ni Nolan si Maisie sa malaking bilog na kama na natatakpan ng mga talulot ng rosas, idiniin siya pababa, at mapusok at masiglang hinalikan ang kanyang mga labi.
Ang buhok na nakakalat sa gilid ng kanyang leeg ay kinakalikot ang kanyang puso. Ikaw, paano kita parurusahan? Ang kanyang malalim at matapang na boses ay lamason sa kanyang puso. Pwede ba? Pulong niya sa tenga niya. Bahagyang nagulat si Maisie dahil tila napag-isipan ang kanyang nararamdaman. Namula ang pisngi niya sa isang iglap. Asshole, ikaw, wala ka talagang kahihiyang magtanong, Hinawakan ni Nolan ang kanyang baywang at hindi na makapaghintay na yakapin siya, ngunit ang cellphone sa kanyang pitaka ay biglang tumunog. Ang pangangatwiran ni Maisie na matagal nang umalis sa kanya ay pilit na ipinatawag pabalik sa kanyang ulo ng ringtone. Itinulak niya ang balikat nito palayo. Nolan, ang phone ko. Hayaan mo na. Galit na galit siyang nagngangalit. Sino ang tatawag sa ganitong oras para putulin ang ganito kaalagang sandali? Tao ba siya? Patuloy na nagriring ang telepono, at hindi na napigilan ni Maisie. Tumalikod siya at nakipagpalit ng posisyon kay Nolan. Sa pagtingin kay Maisie mula sa anggulong ito, siya ay lubhang kaakit-akit sa sandaling ito. Kaya, itinaas ni Nolan ang kanyang kilay sa pag-asa. Gusto mo bang pangunahan ito? Bahagyang ngumiti si Maisie, itinali ang kanyang kamay gamit ang kanyang kurbata, at tumayo para kunin ang telepono. Natigilan si Nolan. Hindi inaasahan ni Maisie na tatawagan siya ng kanyang ama sa ganitong oras. Ito ba ay isang bagay na kagyat? Sinagot niya ang tawag at may sinabi sa kanya ang kanyang ama. Natarante si Maisie at nanlabo ang kanyang mga mata. Sige, pupunta ako sa ospital ngayon. Ibinaba niya ang telepono, lumingon, at tumingin kay Nolan na nakalaya na sa kanyang pagkakatali. Sa sandaling iyon, ang kanyang ekspresyon ay mukhang sobrang higpit at inis, habang ang kanyang kalmadong emosyon ay nasa bingit ng isang ganap na pagsabog. Huminga ng malalim si Maisie at pumunta sa gilid ng kama. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon. Para ngayong gabi, nakita niya ang nabulabog na ekspresyon ni Nolan at gusto niyang suyuan sa hindi malamang dahilan, kaya yumuko siya at binigyan siya ng halik sa labi. Ang init sa mga labi ni Nolan, na malapit nang mawalan ng pagtitimpi, ay naging dahilan para hawakan ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang malalaking mga kamay, pinalakas ang halik, at nag-aatubili na hininaan ang kanyang boses. May utang ka sakin. Hinatid ni Nolan si Maisie sa ospital. Bumaba si Maisie sa sasakyan at lalakad na sana papasok ng ospital, ngunit hinayla siya ni Nolan pabalik. Nang siya ay nakakaramdam ng mga pag-aalala at pagdududa, isang custom-made suit jacket ang tumakip sa kanyang mga balikat, at siya ay ibinalot dito. Isuot mo, itong lalaking ito. Nakarating si Maisie sa inpatient ward suot ang suit jacket ni Nolan. Si Madam Vanderbilt ay nabundle ng kotse at na-hospital. Bagamat wala itong kinalaman sa kanya, si Madam Vanderbilt pa rin ang kanyang lola. Bukod dito, tinawagan siya ng kanyang ama at pinatawag siya ng personal. Kailangan niyang ipakita ang kanyang mukha kahit na ayaw niyang bumisita. Pumasok si Maisie sa ward at agad na kumunat ang noo nang makita ang babaeng nakaupo sa tabi ng kama. Si Leila. Agad namang nairita si Madam Vanderbilt nang makita niya si Maisie, lalo na nang mapagtanto niyang nakasuot ito ng suit ng lalaki. Pumunta ka ba dito ng ganyan ang suot mo? Kaano ka kawalan, Gia? Gumiti nang walang pakialam si Maisie. Ipinasuot ito sa akin ni Mr. Goldman dahil sa takot na ako magkasipon. Paano ito? Isang walang hiyang bagay. Walang nasabi si Madam Vanderbilt nang marinig niya ang mga salitang Mer Goldman. Ang tanging nasabi niya kay Stephen, kung hindi dahil kay Leila, I would have died this time around. Sa kabila ng kanyang ginawa, si Leila pa rin ang aking lifesaver. Nasaktan pa siya habang ginawa yon. Kailangan mong ibalik ang asawa mo kahit anong mangyari. Walang sinabi si Stephen. Nanlamig ang mga mata ni Maisie. Iniligtas ni Leila si Madam Vanderbilt. Makikita ang mga benda na nakabalot sa kanyang kamay. Isang ngiti ang binigay ni Leila. Inay, hindi mo na kailangang magsalita para sa akin. Hindi na ako karapat-dapat na maging manugang mo. Ituring mo na lang itong pagkakataon para mabayaran ko ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin ni Steph sa mga nakaraang taon. Kabanata 223. Sinong nagsabi sa iyong hindi mo deserve? Iniligtas mo ang buhay ko. Ginagawa ka nitong dakilang benefactor ng Vanderbilts. Medyo natatakot pa rin si Madam Vanderbilt sa mga sandaling iyon. Kung tutusin, kung hindi nagpakita si Leila at itinulak siya, malamang na namatay siya sa ilalim ng mga gulong. Stephen, hindi ka na bata, kaya huwag mong isipin ang tungkol sa hiwalayan. Si Leila ay kasal sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi ba peking pagbubuntis lang?
Gusto ka lang niyang bigyan ng anak. Mali ba iyon? Pinandilatan ni Madam Vanderbilt si Maisie habang nagsasalita ito. Tayo ay isang pamilya, kaya bakit pahihirapan mo ang isang miyembro ng iyong pamilya? Itinuro ang pangungusap kay Maisie. Bahagyang itinaas ni Maisie ang kanyang mga mata at ngumisi. Wow, Lola, nailigtas ka ba ni Miss Scott noong malapit ka ng ma-accident? Isang pagkakataon lang ba, ha? Napakagatlabi si Leila. Damn you, Maisie Vanderbilt. So nandito ka talaga para pahirapan ako, ha? See, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi ko nailigtas ang lola mo ng may lihim na motibo sa isip. Anyway, wala akong balak bumalik sa Vanderbilts, at wala rin akong balak humingi ng tawad sa tatay mo. Dahan-daang tumayo si Leila habang nagsasalita. Mas mabuting bumalik na ako. Anong ibig mong sabihin na bumalik ka? Umupo ka, matapang nasabi ni Madam Vanderbilt, hindi pa tapos ang divorce, hindi ba? Napakalaking kaguluhan ang ginawa mo dito. Palalagpasin ko ito ngayon dahil si Z ang ignorante dito, pero bakit ikaw, napaka-ignorante mo rin? Si Stephen, na nanatiling tahimik sa mahabang sandali, ay tumingin kay Leila at sinabi ng dahan-dahan, bantayan mo si inay. Tumanggaw si Leila at umupo ulit. Nang makitang umalis na si Stephen sa ward, umalis si Maisie kasama niya. Gumuso si Madam Vanderbilt at hinawakan ang kamay ni Leila. Huwag kang mag-alala, makababalik ka sa Vanderbilt Manor hanggat nandito ako. Mukhang mabait si Leila at ngumiti. Salamat ina. Napatingin si Stephen kay Maisie na may komplikadong ekspresyon sa labas ng ward. Tungkol kay Leila, iniligtas niya ang lola mo, at alam na niyang nagkamali siya. Kaya plano kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon at hayaan siyang bumalik sa Vanderbilt Manor. Sisisihin mo ba ako niyan? Dahil bibigyan ng kanyang ama ng pangalawang pagkakataon si Leila, lumabo ang mukha ni Maisie, sigurado ka bang magtitiwala ka muli sa kanya? Alam kong hindi mo siya gusto. Bahagya siyang pinutol ni Maisie. It's not that matter kung gusto ko siya o hindi. Dahil ito ang iyong desisyon, kung gayon dapat mo na lang siyang ibalik sa asyenda. Hanggat hindi ka magtitiwala sa kanya ng bulag na muli, halata na may ibang kahulugan ang kanyang mga salita. Tila nakuha na ni Stephen ang pinagbabatayan ng mga salita ni Maisie, ngunit pinili pa rin niyang muling maniwala kay Leila. Hindi siya sinubukang pigilan ni Maisie. Ang ginawa ni Leila para makuha muli ang puso ni Madam Vanderbilt para makabalik sa asyenda ay nagpakita lamang na ang kanyang layunin ay tiyak na hindi kasing simple. Gusto niyang makita kung ano ang nasa isip ni Leila sa pagkakataong ito. Naglakad si Maisie palabas ng ospital. Nang makita niyang nakasandal si Nolan sa harapan ng kanyang sasakyan at nilapitan ng dalawang babae, itinaas niya ang kanyang kamay at hinimas ang kanyang noo. Ang pagkakaroon ng isang kapansin-pansing kotse ay hindi isang malaking bagay dito, ngunit ito ay magiging isang isyu kung ang lalaki ay masyadong kapansin-pansin. Humakbang si Maisie, at lumingon ang dalawang babae at nakita siyang naglalakad papunta sa kanila na nakasuot ng coat ng lalaki. May naintindihan naman agad sila at nag-aalangan na umalis. Tara na. Hindi na pala siya available. Sayang naman. Hinubad ni Maisie ang coat ni Nolan at ibinalik sa kanya. Bakit hindi ka naghintay sa kotse? Nag-cross arms si Nolan at sumili ang isang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Mainit sa kotse, kaya lumabas ako para makatakas mula sa init. Nagkunwari si Maisie na hindi niya sinabi ang kanyang sinabi. Medyo na-guilty talaga siya nang makita niya itong nakatayo sa labas na nakasuot ng manipis na sando. Tumingon si Nolan, idiniin siya sa pinto ng kotse, at tumingin sa kanya. Walang nang mangiistorbo sa iyo ngayong gabi, tama ba ako? Namumula ang mga mata ni Maisie. Gabi na, kaya sa tingin ko. Kabanata 224. Walang nakakaalam kung paano magagawa ni Nolan na ipaliwanag ito sa kanya sa seryosong paraan. Kung ako ay magdusa ng anumang mga side effect dahil sa pagpipigil sa lahat ng mga paghihimok na ito ay magiging masama para sa iyo. Pumalik sa mansyon ng Goldman, diretsyong binuhat ni Nolan si Maisie sa itaas at inihagis sa kama. Itinulak ni Maisie ang kanyang katawan na dumidiin sa kanya sa sobrang pagkabalisa. Nakauwi na ang mga bata, at hindi ito pinakamainam. Ayos lang, tulog na silang lahat. Hinubad ni Nolan ang kanyang damit na para bang isa siyang kakon. Kung gayon, ang silid ng hotel ay nasasayang. Wala akong pakialam sa maliit na halaga ng pera. Nolan nagpaurong ang mga salita ni Maisie sa kanyang lalamunan nang yumuko ito at tinatakan ang kanyang mga labi. Bago pa makahinga si Maisie, biglang huminto si Nolan,
at medyo awkward ang stagnant na hangin sa kwarto. Tumayo si Nolan at tumalikod sa kanya, medyo naninigas ang gwapong mukha. Nalitaw si Maisie sa isang segundo. Ayan yon. Napatingin siya sa gilid ni Nolan. Ang makapigil hiningang lalaking ito na nagtataglay ng napakagandang figure ay may mga nakatagong sakit. Kaya talagang hindi niya ginalaw si Willow sa nakalipas na 6 na taon. So, aksidente talaga ang nangyari sa pagitan namin 6 years ago. Kung ito ang kaso, ito ay tunay na nakakalungkot. Gayunpaman, ito ay malapit na nauugnay sa kanyang dignidad bilang isang tao. Natatakot ako na baka mas lalong sumama ang pakiramdam niya kung wala ako sasabihin ngayon. That being the case, since he treats the kids so well, I'll have to treat him better in the future. Nolan, ikaw, huwag kang mag-alala, kahit na may mga tinatago kang sakit, hindi kita hahamakin. We should say something to comfort him at this time, hindi ba? Maayos naman ang lahat nung wala siyang sinabi. Ngunit sa kasamaang palad, ginawa niya. Nanlamig ang mga mata ni Nolan, na nakatitig sa kanya, at bigla na lang, kinu-question mo ba ang kakayahan ko? Napangiti si Maisie, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng anuman, ang katawan ni Nolan ay dumudurog na naman sa katawan niya. Sa tingin ko kailangan kong magseryoso ngayon. Sa sumunod na segundo, napagtanto ni Maisie na mali talaga siya. Halos walang hanggan ang gabing iyon. Nang susunod na umaga, dahan-daang iminulat ni Maisie ang kanyang mga mata, nalaman niya na masakit ang kanyang katawan habang ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at sumasakit. Di ko dapat sinabi kagabi. Isang braso ang biglang yamakap sa kanya mula sa likod habang pinag-iisipan pa niya ang mga pagpipilian niya sa buhay. At parang napagtanto ng lalaki na nagising siya, isang malalim at kaaya-ayang tinig ang narinig. Nagising ka na pala, nanginginig si Maisie mula ulo hanggang paa. Ang taong ito ay nagiging sakam habang lumilipas ang panahon, at hindi siya magsasawa dito. Paggabi na nang bumalik si Maisie sa kumpanya, nakasuot siya ng itim na turtleneck para matakpan ang mga hiki sa kanyang leeg. At pagdating niya sa studio, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap ng jewelry display window na parang may hinihintay. Nataranta tuloy si Maisie nang tumangala ang lalaki. Diba, si Mr. Lucas yon. Umupo si Maisie sa sofa at sinulyapan siya habang naka-cross arms. So, pinapante ka ba ni Mrs. Lucas sa akin? Kinuha ni Luis ang tasa niya at humigop dito. Pagkatapos ay tumugon siya ng may kalmadong ekspresyon, ituring mo ito bilang oo. Gusto kang makita ng nanay ko. Alam kong nag-atubili kang makipagkita sa kanya dahil sa affair na iyon na may kaugnayan kay Willow Vanderbilt, kaya pinili kong puntahan ka. Sinabi ko na sa iyo na ayaw ko sa aking De Arma identity. Ang apelyido ko ay Vanderbilt. Pero balita ko hindi mo rin inaamin na isa ka sa mga Vanderbilt. Ang iyong relasyon sa mga Vanderbilt ay hindi kasing ganda gaya ng iyong sinasabi, tama ba ako? Walang pakialam na tanong ni Luis. Tumigil si Maisie at nagtaas ng tingin. Kahit na masama ang aking relasyon sa mga Vanderbilts, hindi nito binabago ang katotohanan na ako ay isang Vanderbilt. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung gusto mong tanggapin ang iyong pagkakakilanlan bilang isa sa mga De Arma o hindi. Ibinaba ni Luis ang tasa at dahan-daang nagpatuloy. Gusto lang ni Lolo na makasama muli ang kanyang apo. Kapag gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa iyong ina, mangyaring makipag-ugnay sa akin. Maaari mong pag-isipan ito, sabi ni Luis habang nilalapag ang business card niya sa desk. Sinulyapan ni Maisie ang logo sa business card. Siya ay talagang isang propesor sa Royal Academy of Music. Kabanata 225. Sa ospital. Lumabas si Leila sa ward, dala ang kanyang cellphone at pumunta sa hagdanan para tumawag. Willie, huwag kang mag-alala. May tiwala na sa akin ang lola mo. Ipasusundo kita sa tatay mo sa sandaling makabalik ako sa Vanderbilt Manor. Teka, gaano pa ba ako katagal maghihintay? Ayaw ko nang manatili dito. Ayaw ni Willow na tumira sa murang papahang bahay. Kung alam kong mangyayari ito noon, hindi ko inirita si tatay ng ganoon. Hindi bababasa, ang paninirahan sa Vanderbilt Manor ay higit na mas mahusay kaysa sa sira-sirang lugar na ito. Nang maramdaman na si Willow ay sobrang masungit, matiig ang sabi ni Leila. Alam ko, Willie, ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain ng malamig. Hanggat kaya nating tiisin, palaging may paraan para harapin ang asong iyon. Dapat mong malaman na ang asong iyon ay mayroon na ngayong impormasyon tungkol sa aking buhay bago ako naging Mrs. Vanderbilt. Pareho tayong maghihirap kung mabibigo ulit tayo sa pagkakataong ito.
Kaya lang pakalmaya ni Willow ang sarili kahit gaano pa siya kabalisa nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Sige, titiisin ko, Maisie, ang asong iyon, tiyak na ibibigay ko sa kanya ang impyerno kapag ibinalik ako ni nanay sa Vanderbilt Manor. Sa Black Gold Group, si Nolan ay sumasailalim sa isang kontrata, ngunit ang kanyang isip ay wala sa nilalaman ng kontrata. Matagal niyang tinitigan ang isa sa mga pahina. Si Quincy, na nakatayo sa gilid, ay tumingin sa hindi mapakali na mukha ni Nolan at pumulupot ang kanyang mga labi. Mr. Goldman, hinihintay mo bang magbunga ng mag-isa ang kontrata? Tiningnan ni Quincy ang nagbabagang marka ng kagat sa leeg ni Nolan. Tila lahat ng mga lalaki na dumaan sa isang bukas na panahon ay magbibigay ng gayong aura. Tinapik ni Nolan ang kontrata gamit ang kanyang manipis na mga daliri, na inalala ang matamis na alaala kagabi. Paano naging napakaganda at di malilimutang ng kanyang batang asawa? Mukhang nag-aalala si Quincy. Tapos na sa kanya. He's gone kuko after just one night's worth of intimacy. Tumunog ang telepono ni Quincy sa oras na ito, at tiningnan niya ang caller ID. It's Hans. Itinaas ni Nolan ang kanyang tingin para tingnan siya. Pumunta si Quincy sa gilid para sagutin ang tawag. Pagkasabi sa kanya ng kausap sa telepono ay napabuntong hininga si Quincy at lumingon kay Nolan. Mr. Goldman, biglang binago ni Elder Master ang kanyang itinerary at bibiyahe siya rito isang linggong mas maaga. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Nolan. Ang bilis, si Layla ang nag-aalaga kay Madam Vanderbilt sa ospital, at ang kanyang walang reklamong ugali ay unti-unting nagpabago sa saloobin ni Madam Vanderbilt sa kanya. Layla, hindi ka pa ba tinatawagan ni Stephen para umuwi? Nang makitang tinanong siya ni Madam Vanderbilt tungkol dito, itinigil ni Layla ang gawain at ngumiti. Payag man si Steph na payagan akong bumalik, ipapaubaya ko sa kanya ang desisyon. Lahat ng ito ay dahil sa kalapiteng mababa ang lipad na iyon, si Maisie. Naisip ni Madam Vanderbilt na si Maisie ang may kasalanan na nasa likod ng lahat ng mga isyong ito at hindi nasisiyahang sinabi, paano siya magiging napakaswerte kung hindi niya nakuha si Mr. Goldman. Ninamnam ni Layla ang pagkasuklam ni Madam Vanderbilt kay Maisie, nakaramdam siya ng hiya, may naisip, at sinabing, Inay, may gusto akong sabihin sa iyo. Sabihin mo na ng diretso. I'm sorry, Inay. Ang dahilan kung bakit ako nagpanggap ng aking pagbubuntis ay hindi sa ayaw kong makipaghiwalay kay Steph. Alam mo rin naman kung ano ang ikinilos si Steph kamakailan. Tiyak na ibibigay niya ang Vanna kay Zay. Kaya kung hindi ako mangganganak ng isang anak na lalaki, batay sa pakikitungo ni Steph kay Zay, tiyak na magdurusa ang mga Vanderbilt sa hinaharap, noon. Pamanay magaling si Layla sa pagbabalat kayo bilang biktima, at ang kabaitang ipinakita niya ay isang lamang kasangkapan upang madama ni Madam Vanderbilt na mayroon siyang iniisip tungkol sa mga benepisyo ng Vanderbilt. May naalala si Madam Vanderbilt nang marinig ito. Hindi pinakinggan ni Stephen ang mga sinabi niya kahapon, kaya paano pa rin siya mananatiling kalmado. Tama ka, ang Vanna ay kabilang sa mga Vanderbilts. Kahit na itinatag ni Marina ang kumpanya, pag-aari pa rin ito ng mga Vanderbilt. Lumamlam ang ekspresyon ni Madam Vanderbilt. Parang may balak talagang agawin ng kalapiting iyon ng Vanna sa mga Vanderbilt. Sa ibabaw ng bangkay ko. Kabanata 226. Kailangang humanap ng paraan si Maisie para matigil ito sa lalong madaling panahon. Sa Soul Jewelry Studio, ang iba pang mga tao sa departamento ay unti-unting umalis para sa araw na iyon. Nakarating si Nolan sa opisina ni Maisie at nakasandal sa pinto habang naka-cross arms habang pinapanood si Maisie na naghahanap ng ilang dokumento sa harap ng book rack. Hindi niya maialis ang mga mata sa kagandahang nasa harapan niya. Hindi napansin ni Maisie na may lumalapit sa kanya. Nakayuko siyang naghahanap ngunit naramdaman niyang may gumagalaw papalapit sa kanya. Niyakap siya ng lalaki mula sa likod at napalundag si Maisie. Hindi siya lumingon para tingnan kung sino iyon. Nolan, bakit ka? Ano? Gusto lang kitang yakapin. Pumungisngis ang boses ng lalaki mula sa tuktok ng kanyang ulo. Bakit hindi niya kayang bitawan ang babaeng ito? Huminga ng malalim si Maisie at inalala ang nangyari kagabi. Uminit ang pisngi niya. Medyo nahihiya si Maisie, pero hindi niya aaminin na hindi niya kayang labanan ang alindog nito kagabi. Oras na para sunduin si Colton sa paaralan. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Ang init ng hininga nito ay nagpapula sa tenga niya. Tinulak siya ni Maisie palayo. Hindi mo na kailangang lumapit. Bumaba ang tingin ni Nolan at ngumiti, palapit sa bewang gamit ang palad nito. Tumawa si Maisie.
Si Nolan na yata ang pinakawalang hiyang taong nakilala niya. Kahit na pakiramdam ni Nolan ay gracious, matapos siyang paalisan sa opisina, noong sinusundo nila si Colton mula sa Royal Academy of Music, tinitigan ni Colton ang kanyang leeg ng mahabang panahon. Daddy, may kumagat ba sa leeg mo? Gulat na napatingin si Maisie. Nandoon pa rin ang hiki sa leeg niya. Tumingin si Nolan kay Maisie sa gilid ng kanyang mga mata. Nang subukang iwasan ni Maisie ang kanyang tingin, ngumiti siya at sinabing, hindi iyon dapat malaman ng mga bata. Tito Quincy, anong nangyari sa leeg ni Daddy? Dahil wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang ama, lumipat siya sa pagtatanong kay Quincy. Hindi kailanman maglalakas loob si Quincy na sabihin sa kanya ang totoo. Kinilig siya at tumawa, hindi mo maiintindihan. Ibinalik ni Angela sina Waylon at Daisy sa mansyon ng Goldman. Nasa isang drama series sila kasama si Helios. Kinampanan ni Daisy ang kanyang anak na babae habang si Waylon ang itinalaga bilang mas batang bersyon niya. Hindi sang-ayon si Maisie sa pagpasok nila sa industriya noong una, pero mas relaxed siya dahil hindi naman siya binigyan ng problema. Hindi natuwa si Nolan nang marinig niya na ang kanyang anak na babae ay gumaganap bilang anak ni Helios. Parang kinuha ng iba ang paborito niyang kumot. Iniisip pa rin ni Colton kung ano ang nangyari sa leeg ng kanyang ama. Hindi pinalampas ni Nolan ang pagkakataong salakayin si Maisie nitong mga nakaraang araw. Nang makarating si Maisie sa Soul Studio, pumunta siya sa washroom para takpan ang marka sa kanyang leeg. Sobrang lakas ng lalaking iyon. Hindi niya kayang harapin ng ganoon ang kanyang mga anak. Tumunog ang telepono sa desk. Inilagay ni Maisie ang concealer sa kanyang bag at sinagot ito nang makitang si Stephen ang tumatawag. Tatay, nakalabas na ang lola mo sa ospital. Darating ang tito mo. Pumalik ka at kumain kasana kami ngayon. Sa Vanderbilt Manor, si Layla ay gumawa ng tsaa para kay Giannis dahil siya ang nakababatang hipag. Mababa ang tingin ni Giannis kay Layla, na nagsimula bilang mistress. Gayunpaman, nang marinig niya mula kay Madam Vanderbilt na kakampi nila si Layla, hindi niya ito masyadong pinakialaman. Kabanata 227. Layla, nabalitaan ko na inaalagaan mo si nanay nitong mga nakaraang araw sa ospital. Napangiti si Layla, ito ang dapat gawin ng isang manugang. Napatingin si Yorick kay Layla at hindi maitatanggi na ang magaling pumili ang kapatid niya. Ikinumpara niya ito sa sarili niyang asawa, na magaspang sa mga gilid. Pinabayaan niya ang sarili pagkatapos ng panganganak at mukhang pagod na asawa. Kahit hindi na bata si Layla, mukha pa rin siyang bata at maganda. Nagbago ang mukha ni Giannis nang mapansin ang pagtingin ng asawa kay Layla. She cleared her throat, which got Yorick's notice and made him smile awkwardly. Iniba niya ang topic. Nga pala, nasaan sina Willie at Z? Sinabi ni Madam Vanderbilt kay Stephen, oo, anak mo si Willie. Dapat nating hilingin sa kanya na samahan tayo sa hapunan. Natuwa si Layla sa sinabi ni Madam Vanderbilt pero hindi niya pinahalata. Nang maisip ni Stephen si Willow, ang tagal na talaga nitong hindi siya nakita. Kahit anong gawin niya, anak niya pa rin siya. Utusan mo si Layla na papuntahin siya. Pagkatapos pumayag ni Stephen, ngumiti si Layla at sinabing, tatawagan ko si Willie. Si Maisie ang huling nagpakita noong ang mga Vanderbilt ay nagsasaya sa hapagkainan. Matapos makita ni Willow si Maisie na mukhang mas nagniningning kaysa dati at maalala kung gaano kahirap ang kanyang buhay, lalo siyang nagalit sa kanya. Ngumiti si Stephen at sinabi, nakita ang bakanting upuan sa tabi niya, Z, umupo ka sa tabi ko. Si Madam Vanderbilt ay hindi masyadong masaya tungkol doon. Iyan ang upuan ng asawa mo, si Layla. Hinahayaan mo ang iyong anak na umupo doon sa halip na siya. Si Layla, na nakaupo sa ibang lugar, ay nagsabi, ayos lang, inay. Hayaan mo si Zina kunin. Umupo si Maisie sa tabi ng kanyang ama. Ngumiti si Yorick at sinabing, ang ganda mo pala. Oo naman, purihin mo ang anak ng iyong hipag, panunuyan ni Giannis. Pinuri niya si Willow noon at ngayon si Maisie. Gayunpaman, wala siyang sinabing mabuti tungkol sa kanyang anak. Napaawang ang labi ni Maisie. Salamat sa papuri mo. Naalala ko na lalong gumaganda si Lynn. Bakit wala siya dito? Dahil sa sinabi ni Maisie, nagbago ang ekspresyon ni Giannis at Madam Vanderbilt. How dare she asked? Medyo na-awkward din si Yorick. Ipinadala niya ang kanyang anak na babae sa batang Zimmerman at naghihintay kung siya ay makakapag-asawa sa pamilya. Walang-wala ang kanyang anak na babae kumpara sa dalawang pamangkin mula sa lungsod. Yorick, nakalaya ka, salamat kay Zay.
Wika ni Stephen para basagin ang awkward na katahimikan habang pinapaalala sa kapatid ang ginawa ni Zay. Bago pa makapagsalita si Yorick, pumagitan na si Madam Vanderbilt. Anong ibig mong sabihin na salamat sa kanya? Ang lahat ng ito ay ginawa ni Mr. Goldman. Kumunat ang noo ni Stephen. Nay, bakit naman tutulong si Mr. Goldman kung hindi dahil kay Zay? Nakalimutan mo na ba ang tulong ng iyong apo? At saka, ako ang humingi ng tulong kay Zay. Si Madam Vanderbilt ay nalagay sa isang mahirap na sitwasyon matapos na ipahiya ng kanyang anak. Nawala na talaga ng respeto itong anak niya. Hindi, marahil hindi sila naging malapit, sa simula. Nagtataka na tumingin si Maisie sa kanyang ama, na nagsalita para sa kanya. Kung hindi niya nakita ang mga pag-uugali ni Leila at Willow, hindi siya magsasalita para dito. Kabanata 228. Naglilibot ang tingin ni May sa mesa ng hindi namamalayan. Iniisip, nakalabas na si Madam Vanderbilt, pumunta sina Yorick at Giannis sa Baseburg, at maging sina Leila at Willow ay bumalik sa mansion ng Vanderbilt. Parang hindi simpleng hapunan ito. Naging tensyonado ang hangin dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang motibo sa kanilang isipan. Tumingin si Giannis kay Maisie at nagtanong, Z, balita ko nagtayo ka na ng sarili mong studio ng alahas. Kamusta? Parang nagtanong lang siya para may dahilan at hindi dahil may pakialam siya. Madam Vanderbilt chimed in, syempre, magaling siya. Tinutulungan siya ni Mr. Goldman. Hindi ito magiging masyadong masama. Kaya niyang mamuhay ng maayos kahit wala siyang ginagawa. Mr. Goldman. Nagulat si Yorick na malaki ang nahuli ng kanyang pamangkin. Oo, nagdala si Z ng karangalan sa pamilya. Lahat salamat sa magandang mukha niyang iyan, sarkastikong sabi ni Madam Vanderbilt. Ang alam lang ni Maisie ay kung paano maging malandi. Naramdaman ang pang-iinis, sumimangot si Maisie at pinulupot ang kanyang mga labi. Oo, lahat ito salamat sa mukha na ibinigay sa akin ng aking ina. Hindi nakuha ni Willow o ni Linda ang kanyang atensyon. Parang dismayado ka kasi hindi sila nakakatulong gamit ang mukha nila. Gustong sumabat ni Willow, ngunit pinigilan siya ni Leila, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat maging pabigla-bigla. Si Stephen ay unti-unting nagsimulang magbukas muli sa kanila. Kung magalit siya, hindi na sila makakabalik sa mansyon. Si Madam Vanderbilt ay nanunuya at ibinagsak ang lahat ng pagkukunwari. Mayroon kang sariling studio at tulong ni Mr. Goldman. Bakit hindi mo ibigay ang Vanna sa pinsan mo? Sumang-ayon si Giannis sa kanya. Ang dalaga ang dahilan kung bakit sila nasa kalagayan nila ngayon. Ano kaya ang masama kung manahin ng anak nila ang kumpanya ng tiyuhin nila? Oo, Stephen. Wala kang anak. Dapat maipasa ang Vanna sa isang Vanderbilt. Bakit hindi mo ibigay kay Hector? Siya ay pamilya, kung tutuusin. Ha, bago pa makapagsalita si Stephen ay tumawa ng malakas si Maisie. Noong itinatag ng nanay at tatay ko ang Vanna, walang sinuman sa mga Vanderbilt ang tumulong. Ngayong sarado na ang mga negosyo ninyo, sinusubukan ninyong kunin ang Vanna ng walang kahihiyan. Si, paano mo nasabi? Nagkamali ba ako? Napatingin si Maisie kay Giannis ng mahigpit. Ang tinatawag na pamilya ay hindi kailanman tumulong noong kailangan namin ito ngunit sa halip ay sinubukang i-guilty trip ang aking ama upang ibahagi kung ano ang mayroon siya. Hindi iyon mangyayari. Si, paano ka makakapagsalita bago pa man sabihin ng iyong ama? Tahimik ang tatay ko dahil iginagalang niya ang kanyang ina, ngunit hindi ibig sabihin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Pinutol ni Maisie si Madam Vanderbilt ng walang laktaw. Yun lang ang sasabihin ko sa ngayon. Hindi ko ibinibigay ang Vanna kahit kanino. Subukan ninyong kunin kung kaya ninyo, ngunit kakailanganin ninyo ang sapat na kakayahan upang gawin iyon. Sina Madam Vanderbilt at Giannis ay tumingin ng mas masama sa sandaling iyon. Hindi sila natatakot kay Maisie. Natakot sila sa lalaking nasa likod niya. Kung kukunin nila ito sa pamamagitan ng puwersa, hindi ito magiging maganda para sa kanila. Nanatili si Leila sa bakod. Hindi siya sumama o nagsalita, ngunit ang sumunod na sinabi ni Stephen ay nagpabago sa ekspresyon ng lahat ng naruroon. Kabanata 229. Tama, tanging kay Maisie ko lang ibibigay ang Vanna. Tanging ang anak ko lang ang nararapat. Naintindihan na ni Stephen na pinupuwersa nila siya para ibigay ang shares ng Vanna Jewelry. Kung iyon ang kaso, hindi na kailangan pang mag-ante. Ipinalagay ko na sa abogado ko ang pangalan ni Z bilang beneficiary ng Vanna. Nababaliw ka na ba? Bakit mo sa kanya ibibigay? Ano ba ang naitulong ninyo nung sinimulan naming ni Marina ang Vanna? Tumingin si Stephen kay Madam Vanderbilt at galit na nagsabi, Inay,
iginagalang kita, subalit hindi mo ako itinuring bilang anak mo o si Z bilang apo mo, wala nang dahilan pa para sa paggalang. Paano? Napailing sa galit si Madam Vanderbilt, ang mga salita niya ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang hapunan ay natapos ng malamig. Nang makaalis si Yanis at Yorick, walang nakapansin sa senadoryas na ibinigay ni Yorick kay Leila. Sa kasamaang palad, si Maisie na naglalakad sa likod ay nakita sila. Nang tumapat siya kay Leila, ngumiti siya at sinabing, siguraduhin mong hindi ka mapapasok kapag naglaro ka ng apoy. Ang mga salitang yun ay nagpalamig sa puso ni Leila. Nanigas ang mga panga ni Leila at naisip na hindi magiging maganda ang buhay niya kapag hindi niya inalis sa landas niya ang babaeng ito. Nagbabasa ng ilang dokumento sa study room si Nolan nang magpadala ng mensahe si Quincy. Ang mga Vanderbilt ng Coralia ay gustong agawin ang karapatan sa Vanna mula kay Maisie. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan para gawin yon? Tiningnan na niya ang tungkol dito noon pa man. Maliban kay Stephen na maituturing na normal, ang lahat ng anak ni Madam Vanderbilt ay masama. Si Madam Vanderbilt ay may tradisyonal at patriarchal na gawin ng pag-iisip. Kita naman kung paano niya tretuhin ang kanyang mga anak. Si Yorick ay may anak na lalaki, na spoiled kay Madam Vanderbilt mula noong bata pa. Ngayon ito ay isa lang walang silbing lalaki na nakaupo lang at nag-aantay na pakainin. Nananaginip talaga sila, na isipin na ipahawak ang Vanna sa isang walang silbing lalaki. Daddy, biglang sumulpat ang mga ulo ng tatlong musketeers. Ibinaba ni Nolan ang mga dokumento at napatingin sa kanila habang sila ay patalo na pumunta sa kanya. Tinalong niya si Daisy at tinapik ang ulo nila Waylon at Colton. Ano ang meron, kayong tatlo? Sinabi ni Colton, Daddy, kagagaling lang ni Mommy sa Vanderbilt Manor at mukha siyang hindi masaya. Tanong ni Waylon, binuli ba siya ng mga Vanderbilt? Sinabi ni Daisy, ang sasama nilang tao. Napatingin si Nolan sa tatlong masama ang loob na Rugrats. Bata pa sila, pero nag-aalala na sila para sa problema ng matatanda. Humiti siya at sinabing, sa tingin ninyo, may makakabuli ba si mommy nyo? Ang tatlo ay nag-aalangan na tumanggo. Ang kanilang ina ay hindi madaling mabuli, ganun pa man nangyari pa rin. Daddy, wala ka bang gagawin? Ang iyong asawa ay binuli. Umirap si Colton. Napahinto si Nolan at tumawa, sa tingin ninyo, hahayaan ba ako ng mommy nyo na makialam? Ang daddy nyo ay ang lalaki sa likod ng mommy nyo. Hindi niya hahayaan ang sino man na samantalahin siya. Ang tatlo ay alang-inang muling tumanggo. May punto ang mga salitang yon. Pinaglalaroan ni Daisy ang tay ni Nolan. Ang tanging narinig niya ay ang lalaki sa likod niya. May biglang pumasok sa isip niya at tumangala siya para magtanong, ang lalaki sa likod niya. Daddy, ibig bang sabihin ay magsasama na kayo? Nagtanong si Colton ng may pagtataka, ano ang ibig sabihin nun? Sabay na nagsalita sila Waylon at Daisy, ang ibig sabihin nun, siya isang walang ginagawa ng umaasa na lang napakainin ng asawa. Kabanata 230. Hindi makapagsalita si Nolan. Ano ang ikatatakot ng taong pumatay nito sa mundo ng negosyo? Ang sagot ay nagagalit ang kanyang asawa. Ngayon ang kanyang pinakamalaking takot ay ang kanyang mga anak ay magkaroon ng mga kakaibang ideya tungkol sa kanya. Aatakehin siya sa puso. May kausap si Maisie sa telepono sa balcony. May sinabi ang kabilang partido, at tumingin sa ibaba si Maisie, salamat, Mr. Zidane. Mangyaring huwag sabihin sa aking ama ang tungkol dito. May sinabi ang nasa kabilang dulo, at tumanggaw si Maisie. Sige, bukas na tayo mag-usap. Ibinaba ni Maisie ang kanyang telepono at malamig na tumingin sa night view. Nakita niya kung ano ang agenda sa likod ng hapunan noong gabing iyon. Ipilit man ng papa niya nakakampi siya, mahina lang ito kumpara sa gutom na gutom ni Madam Vanderbilt at ng pamilya ni Yorick. Kung hindi nila magawang ibigay kay Stephen ang pagmamay-ari ni Vanna, iisipin nilang kunin ito ng puwersa sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay anden pa sina Leila at Willow. Si Leila ay sapat na matalino upang hindi maging maling panig sa pagkakataong ito dahil mayroon siyang isang bagay sa kanila. Hindi man niya matiyak kung nagtatrabaho sa kanila si Leila, tila may nahuli si Maisie na kawili-wili. Isang pares ng braso ang biglang humawak sa bewang niya. Nakasuot siya ng manipis na damit. Ang malamig niyang katawan ay biglang uminit sa katawan na nakayakap sa kanya mula sa likuran. Hindi ka ba nagsasawa na harapin ang buong pamilya ng mag-isa? Bakit hindi mo na lang ako sinama? Medyo nasaktan si Nolan. Kung ang kanyang mukha ay hindi nananatiling pareho, at ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kailanman nagbago, siya ay maghahinala kung siya ay isang impostor. Hindi ko pa kailangan ng tulong mo.
Umikot si Maisie para tumingin sa kanya. Mas lalo pang gumanda ang magandang mukha niya kapag wala ang nakasanayang sunggit at panlalamig. Hindi, bakit niya naisip na mas maganda pa siya? Pinasadahan ni Nolan ng kanyang daliri ang kanyang mga labi at pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ako na ang bahala sa iba. Napahinto si Maisie at nag-iwas ng tingin. Alam ko, pero pwede bang manam? Nakasara ang mga labi niya. Mukhang nahulaan na niya ang sasabihin nito. Ayaw niyang magseryoso. Oras na para matulog, bulong ng lalaki at binuhat siya patungo sa kama. Nang makita kung paano gumagala ang kanyang mga kamay, namula si Maisie. Nolan, sabi mo matulog ka. Siya ang palaging may kontrol. Ang gabi ay kasing baliw ng ibang gabi. Kinabukasan, nakipagkita si Maisie kay Mr. Zedon sa isang kafe. Ang abogado ay naghanda ng isang kasunduan sa paglilipat ng equity para sa kanya. Nang makita niyang tumugma ito sa kasunduan na ginawa ng kanyang ama, nasiyahan siya. Miss Vanderbilt, bakit mo kailangan ang kasunduang ito? Hindi niya maintindihan kung bakit gustong gumawa ng peking kasunduan ni Maisie. Napatingin si Maisie sa kanya. May gamit ako para dito. Baka matulungan ko ang tatay ko na makita ang ilang tao. Ano man ang mga pamamaraan na ginamit nila, mas magiging maluwag ang kanyang kalooban dahil alam niyang may kopya ng kasunduan. May naalala siya at ngumiti. Ginoo, Zedon, may iba pa akong kailangan ng tulong mo. Tumigil si Mr. Zaiden at tumango. Sige, sabihin mo sa akin. Hindi pa umuwi si Leila kagabi. Pagdating niya sa bahay at nakita niya si Stephen ay nag-iwas siya ng tingin. Leila, nasaan ka kagabi? Sa wakas ay pumayag si Stephen na bumalik kayo ni Willow, pero hindi kayo tumuloy. Si Madam Vanderbilt ay hindi natuwa na si Leila ay nakyot.